Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa bawat paglipas ng panahon, sa bawat pagpatak ng mga oras, maraming pwedeng magbago sa paligid mo. Maraming pwedeng magbago sa nararamdaman mo. Mga bagay na di mo inakalang hinahanap na ng puso mo. Mga bagay na sadya palang inilaan para lamang sa'yo. Hindi ko talaga iniwan si Romark sa buong magdamag. Inaalagaan ko siya at kapag napapansin ko na tumataas yung lagnat niya, eto, pinapunasan ko siya ng malamig na bimpo. Ewan ko ba kung bakit ko ito ginagawa kay Sir Romark. Basta gusto ko siyang alagaan at ayaw kong nakikita siyang ganito. Mas bagay kasi kay Sir na laging nakangiti. Ngayon kasi, eto si Sir. Nakahiga lang, tapos tulog at halatang masama talaga yung pakiramdam. Pero pagagaling ko si Sir. Kaya naman sa paglipas ng buong gabi, nagising na lang talaga ako sa isang mahimbing na pagkakatulog. Di ko namalayan na nakatulog ako. At ito pagkagising ko, nakita ko kagad si Sir. May hawak siyang panyo tapos ibinigay niya sa akin. Christian, punasan mo yung laway mo na kumayat na sa pisngi mo. Tapos tara na, kumain na tayo. Wika ni Sir. Sorry na Sir, ang sarap ng tulog ko eh. Wika ko naman. Halata nga. At saka mag-toothbrush ka muna. Medyo nahihilo ko sa amoy eh. Wika ni Sir. Sige Sir. Wika ako. Napakaloko ni Sir. Mukhang magaling na siya. Kaya naman pagkabangon ko, diretso na agad ako sa lababo at eto. Matapos makapag-toothbrush, naupo na ako sa may lamesa sa kusina. At ayan, kakain na kami. Christian, salamat sa pag-aalaga mo kagabi ha. Wika ni Sir. Sir, okay lang yun. Wika ako naman. Pero salamat talaga. Magaling ka pala mag-alaga. Anong gusto mo? Baka may gusto ka. Wika ni Sir. Sir. Masaya na ako na nakikita kitang ngumingit eh. Sapat na yun. Wika ko naman. Napaka-sweet mo naman, Christian. Kumain ka na madami at saka hindi ka ba hanapin sa inyo? Wika ni Sir. Sir, hindi naman. Nag-chat na ako sa amin na andito ako sa bahay mo. Tsaka Sir, bukas na ako uwi. Okay lang ba? Wika ako. Oo naman, walang problema. Tara na. Tapusin na natin yung pagkain. Wika ni Sir. Kaya ito, pagkatapos makakain, ako na muna ulit ang gumawa ng gawaing bahay ni Sir. Pinagpahinga ko na lang muna siya. Baka mabinat eh. Sabi pa ni Sir, kaya naman daw niya. Kaso baka mabinat si Sir kaya ako na lang. At ito matapos makapaglinis sa kusina, naligo na ako kaagad. Ang init eh. At matapos makaligo, eto, nakaabang na si Sir sa may pintuan ng banyo. Sir, bakit nandiyan ka? Wika ako. Nagulat ako eh. Alam ko kasing wala kang dalang towel. Oh, eto. Wika ni Sir kaya kinuha ko agad yung towel tapos eto. Nagtapis ako at tumiretso sa labas ng banyo. Tara sa kwarto. Pumili ka ng gusto mong isuot.
Wika ni sir habang patungo kami sa silid niya. Medyo madulas sa nilalakaran ko. Basa kasi yung paa ko. Pero huwag kayong mag-alala. Di ako madudulas. Sir, huwag mo na akong pahiramin ng brief ha. Isasot ko na lang yung suot ko kahapon. Side B naman. Wika ako. Christian, marami naman ako ditong brief. Huwag ka nang mag-side B. Wika naman ni sir. Sir, kahit short na lang. Sanay din naman ako na di nagbi-brief kapag nasa bahay. At saka mas presko kapag walang brief. Sige. Ikaw ang bahala. Wika ni sir. Tapos ito, ikinuha na niya ako ng short at damit. Tapos, iniwan niya muna ako para makapagbihis ako. Pero, bago ako magbihis, nahiga muna ako sa kama ni sir. Ang lambot ng kama niya. Ang sarap matulog. Sa totoo lang, ang sarap mahiga at matulog. Kulang pa kasi talaga ako sa tulog. Medyo puyat ako sa pagbabantay kay sir kagabi. Kaya ito, ipinikit ko na muna yung mga mata ko. Mamaya na ako magbibihis pagkagising ko. Kaya naman, habang nakapikit ang mga mata ko, nagsimula na akong dalawin ng antok. Makakatulog ata talaga ako. Kaya ito, natulog na ako. Di kasi talaga ako sanay magpuyat. At sa paglipas ng bawat sandali, mukhang nasa mundo ako ng mga panaginip. Nakakatuwa lang kasi naman, magkasama kami ni sir tapos nakaakbay siya sa balikat ko habang namamasyal kami sa tabing dagat. Medyo nawiwirduhan ako sa panaginip ko pero masaya. Hanggang sa eto, naghahabulan daw kami. Nakakainis. Ako pa daw yung nagpapahabol kay sir. At nung mapagod kami, eto, sabay namin pinagmasdan ng paglubog ng sikat ng araw. Nakatingin lang kami sa malay na tila ba tinatanaw ang mga pangarap namin. Pero, bakit ba si sir ang kasama ko sa ganitong panaginip? At saka bakit magkahawa kamay kami? Ang gulo ng panaginip ko. Gusto ko nang magising. Hanggang sa marahang pagkagat ng dilim mula sa panaginip ko. Bakit tila ba masaya lang ako? Kahit di ko maunawaan yung nangyayari. Hanggang sa eto, nagsimula nang magpakita ang mga bituin sa langit. Napakadaming bituin ang akin nakikita. At habang nakatingala ako sa langit, napansin ko na sa akin pala nakatingin si Sir Romark mula sa panaginip ko. Sir, bakit mo ako pinagmamasdan? Wika ko sa panaginip ko. Kaso nakangiti lang si Sir mula sa panaginip ko. Kakaiba talagang panaginip na di mo maunawaan. Basta ako, masaya ako. Ewan ko ba? Pero teka, kasi naman bakit ganito yung pakiramdam ko? Mula sa panaginip ko, parang may nangyayaring kakaiba sa akin. Ewan ko ba? Basta, nakangiti lang si Sir Romark sa akin. Habang ako naman, napadakot na lang sa buhangin ng mga kamay ko. Kaya ito, pinikit ko na yung mga mata ko mula sa panaginip ko. Grabe. Anong nangyayari? Kaya ito, nang muli kong buksan ng mga mata ko, nasa silid na ako. Panaginip lang pala pero teka, bakit pareho pa din ang pakiramdam? Bakit ang sarap? Hanggang sa mapatingin ako kay Temtem ko. Hala, si Sir Romark. Napapikit na lang talaga ako kasi naman si Sir Romark. Anong ginagawa niya? Panaginip lang to. Baka sa sobrang kakaisip ko lang kay Sir kaya ganito yung mga panaginip ko. Pero teka, bakit ang sarap?
Panaginip lang ba to? Kasi naman kumakain si sir ngayon. At alam niya na siguro kung anong kinakain niya. Jumbo hot silog.